natanggap na natin ang pagbili sa ukay-ukay. Lalo na ngayong panahon ng taggipit. Pero ingat lang at baka matulad kay Chris na ang nabili raw sa ukay may kasamang misteryo. Katulad nitong mga nakaraang araw, nag-uulan din daw noon nung pumunta si Christian sa isang ukay-ukay sa bayan nila sa Daet, Camarines Norte. Dahil sa tag-ulan po, sobrang lamig. Kaya napilitan bumili ng jacket. Kaya napilitan po magbili sa ukay kasi mura lang. Yung binili ko sa ukay, iba siya. Medyo maapil, tsaka medyo makapal. 250 po ata. Thank you po. Yung unang suot ko po, medyo weird talaga eh. Pagkaramdam ko, medyo mabigat. Kasi alam mo naman po yung ibang jacket ng kasaway, mga galing po sa ibang tao eh. Kinagabihan, ang jacket na nabili ni Christian sa ukay-ukay, umano, nagsimula ng magparamdam? Pagkaramdam ko, nakayakap sa akin yung jacket. Parang gustong-gusto na sa akin. Kahit po di ko suot yung jacket ko, parang suot ko pa rin. Kahit nakasando lang po ako minsan, ang init pa rin. Dito na rin daw nagsimulang magkaproblema sa pagtulog si Christian. Kapag nasa kalagitnaan po, nag-init, inaano po naman ng bangungot. Parang sa isip ko po, nagsasalita ako tapos sumisigaw po, di ko po magalaw yung katawan ko. Ang gibat po, tapos ang hirap huminga. Pagkaramdam po, parang may nakapatong sa akin. At lumala pa raw ang mga pangyayari nung sumunod na gabi. Sobrang po nun, sa sobrang lamok po, inubad ko po yung jacket, tinikat ko po sa mukha ko, tapos bigla po may nagsisit-sit na sa tinga ko. Pag tinatanggal ko po nawawala, tsaka babalik ko po pagpatulog ko ulit, nasit-sit ulit. Kaya tinatanggal ko na talaga, hindi ko na po binabalik ulit. Natawa daw kasi pag di na po ako magising. Kaya po kinaumagahan nun, tinapon ko na po. Pero may pumulot sa itinapong misteryosong jacket ni Christian, ang kanyang tiyahin na si Jessa. At siya man, meron din daw naramdamang kakaiba. Sa tuwing suot ko po talaga siya, parang may bumubulong sa akin na hubarin mo yan. Parang ayaw niya hong ipasuot, parang gusto niya lang ipatago. Huwag niyong pakialaman yung akin, parang ganun. Sa kabila nito, isinuot pa rin ni Jessa ang jacket. Pinagsabihan mo lang po yung nangyari sa akin. Di naman po natawag kasi pang motor lang daw niya. Nung ginamit ko na ho, kasi pupunta ko dun sa kaibigan ko ho. Nung time na ho, yung parang kinakabahan na po ako. Parang may something pong mangyayari sa amin. Yun na ho, na-aksidente ho kami. Bakit ganun? Wala naman tayo nasagasaan. Di naman nagpali yung motor natin. Kung may mechanical error ang isang bihikulo o motorsiklo, syempre ma-aksidente po ito. May mga factors din po na nakakaapekto tulad nung kalsada ay madulas, may mga buhangin, may mga bato, may slide po talaga siya. Kung gabi yon na nagdadrive sila, syempre madilim, hindi po lahat ng bagay na nakikita ng ating mata. Wala naman hong pwedeng ika-aksidente namin. Kasi po, yung lugar ho yun, pantay ho yung daan. Bakit nangyari yun? So sabi ko, hindi ko alam. Pero po, kinakabahan na. Sabi ko, parang ho yun talagang jacket. Pero nadala rin si Jessa, katulad ni Christian. Hindi na isinuot pa ang jacket. Itinago na lang ito sa kanyang drawer. Hindi ko na po talaga sinusot. Wala na. Kahit yung pong pag natutulog ako, nakakatulog na ako na maayos. Dati ho, hindi eh. Hanggang napagkwentuhan ng magtiyahin ang tungkol sa misteryosong jacket. Pakiramdam ko po parang yung may-ari, parang pinatay. Dahil po sa galit sa kanya ng isang tao. Tapos sa akin naman binubuntong ng galit niya.
Pero kahit matagal na raw na wala kay Christian, ang tinawag niyang haunted jacket mula sa ukay-ukay, ramdam pa rin daw niya ang misteryo nito. Sa tingin ko kasi kahit tinapong ko yun, nandun pa rin sa bahay, di matanggal kasi ako bumili nun eh. Parang ako na may-ari nun, parang karga-karga ko na. Parang nandyan lang sa paligid, parang sisit-sit ulit. September po yun. Nabili po yun kasi... Katunayan, sa kalagitnaan ng interview ng aming team sa kanya, meron daw uli siyang naramdamang kakaiba. Kanina po ako nagkaganito eh. Tumataas mo yung balahibo mo. Sign po ito ng ano, Nang, kinakabahan talaga. kinakabahan ka. Doon sa kwento ko din po, parang bumabalik. Kasi kinalimutan ko na po tapos ngayon, habang kinikwento ko po, parang bumabalik din sa akin. Kasi binabalik ko yung kwento eh, baka sipin ng mayroon light, parang sineshare ko pa. Si Nick Nangit, paranormal researcher, sinuri ang jacket. Simula po kasi nung binili ko yung jacket na yun, 2 days po kasi yung parang pinahirapan ng ganun. Ito po yung jacket. Tapos, Kasi- binabangungot ka rin. Hindi naman ako binamot, pero may mga times po na pagsuot ko siya, pag natutulog ng gabi, may sumisisit rin po sa akin. Magsa-psychometry ako. Psychometry, ilalagay ko yung kamay ko para lang ma-sense ko yan. Mabigat talaga ang may-ari nito. Tila meron daw gustong iparating ang dating nagmeme-ari ng jacket na nabili ni Christian. Apparently lumalabas, patay na yung original na may-ari. Ang dami ko nakikitang pula eh. Dugo na spots dito sa jacket na ito. Tapos, lalaki nga. And then, may kinalaman din dito sa ulo. May babae rin na involved. Pansinin mo, may naputol na ugnayan. May babae at saka may lalaki. At saka, pansinin niyo yung pendulum, di ba? Later on, umiikot na. Maligalig yung kusini may-ari nito. Meron pa siyang gustong ipahiwatig. Kaya lang na hindi na niya magawa. Dito po ba ngayon yung presence niya? Pasulpot-sulpot siya. Kasi yung mga damit na ganyan na nabibili sa ukay-ukay, pwede silang magkaroon ng mga virus. Marami ang alikabok, may bacteria. Sa panahon ngayon, since we are dealing with COVID, pwede rin na may COVID. Kailangan nating i-disinfect yung mga damit na ganito. Yung bangungot or kaya mga pancreatitis na tinatawag, nagkakaroon talaga tayo ng problema dun sa pancreas, lalo na pag overeating o kaya yung parang madami kang ininom na alcohol. Pero maaari din kasi nagkaroon lang siya ng bad dream, nagkaroon lang siya ng sobrang pagod or stress. Walang ka-connect-connect talaga dun sa jacket na ginamit niya, dun sa nangyari sa kanya na sinasabi niya may pagkabangungot. Kung gusto niyo talagang tahimik na, pwede niyo siyang sunugin na lang. Pag sinunog niyo, itapon niya sa ibang lugar, tapos paligiran niyo ng asin din. Sa akin ho, sunog na, di ko na rin naman ho talaga balak suotin yun. Nagpasya si Christian at si Jessa na sunugin na lang ang jacket. Magana po sa pakiramdam na wala na yung jacket. Okay na rin ho kasi mas maganda nang wala yan para wala na kami nararamdaman. Wala akong na-remember sa Bible na mismong bagay yung kinapitan ng kaaway. Ang nangyayari, it creates fear. At kapag pinaniwalaan, yun yung sinasakyan ng kaaway. Kaya nagkakaroon ng ganong klaseng instance na pagpapakita ng demonyo. First and foremost, i-dedicate mo yung life mo kay God. Walang lugar yung darkness if there is the light of God. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin maaalis sa ating mga kababayan na sa ukay-ukay bibili ng mga kailangang damit. Laban lang ng mabuti bago isuot at hanggat maaari, pasalamatan din at ipanalangin ang dating may-ari nito. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.